Programa, batiin natin ang mga kaibigan natin, mga taga-subaybay natin sa Radyo Periodiko. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Ako po si Jasmine Alberto po. Yan, Ma'am Jasmine. Aba, sabi ko kanina, isa sa magandang anak ni Sir Makairog Maki, no? Ilan po kayo magkakapatid, ma'am? Apat po kaming magkakapatid, pangalawa po ako sa amin po. Ayan, pangalawa. Apo. Ano, Parang- balansyado pa? Two males, two females, ma'am? Po? Balansyado? Dalawang lalaki, dalawang babae? Dalawang lalaki po, tapos dalawang babae. Ay, si balansyado talaga. Magaling mag-mathematics si Magaling, Governor Makairog. Yes, Maki. Alright, so ibig sabihin yan, ngayon nandito ka sa amin para pakilala natin ng husto. Sino si Lieutenant General Maki Alberto po? Mhm. Sa iyong pagkakakilala bilang anak at bilang isang citizen, kasi isang public servant din si Sir Maki, no? Yes po. Alright, sige, pakilala po sa amin si General Maki. Si General Maki, or sa akin, tawag sa kanya, Papa. Aha. Bilang ama po, very, very chill. Ang masasabi ko. Very chill, tahimik, pero very loving. Sa mga nakakilala po kay Papa, very quiet siya. Aha. Actually, sa amin din po sa bahay, tahimik lang po siya, pero very mapagmahal. Mhm. Very caring sa amin. Kahit sa ibang tao, parang lalo na sa mga friends ko po, parang pag nakikita siya, ang tahimik, medyo nakaka-intimidate daw po. Aha. Pero Yes nung magkaroon ng debate, iba yung boses niya doon sa kanyang pagiging general. Kumbaga yung pagiging, di ba, parang ang isang general, ano yan, makisig. Yes po. Pero very, siya, yung soft-spoken during that time. Mhm. Ganun ba yung magsalita si General Maki? Yes po. Sa aming mga anak niya, Aha. sa amin po, kaya din po yung iba parang, ay ganyan pala si sir sa mga anak niya. Mhm. Very malambing, soft-spoken. Ganun po siya. Ganun po siya klaseng tatay. Ayan. Alright, kasi naging ambassador siya for how many years and anong taon po yun? For 2 years po. For 2 years. If I'm right, from 2022 to 2022 po siya naging ambassador po sa Israel. Mhm. And kunya pa lang, recently pa lang, ano, during the time of former President Duterte, ano? Alright, alam mo yung pag sinabing Israel, iba yung connotation natin eh. Bakit doon siya isinalang sa Israel? Di ba, yung Israel parang kilala natin na medyo magulong lugar, pero doon siya sinalang ng government. Syempre ako po, I don't really know much po about his sa work life niya po. So, hindi po ako yung makakasagot kung bakit po siya na-assign doon. Pero Tanungin namin yan pag Apo. nakausap namin. Pero Apo. hindi kayo kasama sa pamilya kasi usually yung ambassador kasama yan doon sa... yes po. Pumunta lugar. din po kami doon. Po. Nakapunta din po kami sa Israel nung siya po yung ambassador nun. Kasi ang pinakahuling na lamang kong isang ambassador, galing din ng Pandan, Catanduanes. In the person of the former governor, Leandro Verceles. Di ba? Ay Verceles. And this time, yung papa mo, anong similarity nitong si, sa bagay, hindi ko alam kung nakagistan mo na si Verceles. Pero yung young Verceles, si June Verceles, baka nakilala mo, ano? Alright, sige po. Alright, balik tayo doon kasi si Sir Buddy, taga-Pandan din ito eh. Paano nung kabataan ni General Maki, ano siya dito sa Catanduanes at doon sa lugar? Anong lugar siya sa Pandan? Ito po, pasensya na po, hindi ko po alam. Pero alam ko lang po sa Pandan. Pandan po siya. Sa Yes. Pandan po siya. Aha, doon siya lumaki, no?
And doon sa pinanganak or ano yon? Lumaki? Secondary Yung parents po niya is from Pandan po. sa Balanguna, Barangay Balangunan daw eh, opo, Pandan. Balangunan. Balangunan. Yes. Kasi ang kanyang qualification, isa sa mga endangered species from Catanduanes. Because of his qualification. Sabi niya dito, Philippine Military Academy graduate class 1986. Mhm. Ibig sabihin during the time, ano yun? Martial law pa yata Martial eh. law. Yes. At saka yung Martial law pa eh. shifting from the Marcos old then to the new government, Cory Aquino. Yes. And then Master of Arts degree in Strategic Studies, National Defense University sa Washington, D.C., USA. Hindi basta-basta isang bird. And isa pa, Master of Arts degree in Development and International Security, DAP. No. Alright. Sige po, tell something about General Maki pa, Ma'am Jasmine, kasi siyempre ikaw ang isa sa buhay na patutuo sa kanyang pagiging citizen and as a person. Baka po may mga nakaka-relate dyan na iba pong anak din ng mga sundalo. Kapag kasi po, nung bata kami, syempre anak po ko ng sundalo, yung tatay ko po, na-assign po siya sa iba't ibang lugar. Minsan, bihira lang po siya makauwi sa amin, mga once a year, twice a year. So, parang growing up po, hindi namin siya nakasanayan kasi malayo po siya. Pero pag tuwing umuwi po siya sa amin, doon naman po siya bumabawi. Yun. Doon siya bumabawi sa amin. And syempre kami, natutuwa kami pag umuwi si Papa kasi, nakasama namin si Papa ulit. Parang ano kayo, parang miss na miss lagi ang bawat isa eh. So, double time sa family bonding. Siyempre, gano'n eh. Pero kahit po malayo siya sa amin, very present po siya na tatay. Kapag kailangan namin siya, he will always find a way po para mabigyan kami ng whatever need na kailangan po namin. Kapag kailangan po namin kausapin siya, he's there po pag kailangan po namin siya. And of course, syempre, yung technology natin napakabilis na eh. Opo. So parang hindi na stranger kasi pwede mag-usap through messenger or other means para sa communication. Ano? So, nag-retire si General Maki. Ano pong taon siya nag-retire? 2019 po. December 2019 po siya nag-retire. And the same thing, outright, after noon, na-appoint siya as ambassador. Yes po. Napakaswerte ni Sir Maki. Alright, sige, paki-elaborate po yung kanyang mga magulang, yung mga kanyang pinanggalingan, yung genealogy, di ba? Okay po. Alright. So, si Maki Alberto po ay anak ni David Sanchez at anak din po ni Julita Sabiniano Alberto po na mga taga-Pandan po sila. Alright. David Sanchez yes po. Alberto. Then we have Julita Sabiniano, mga very familiar surnames po ma'am sa Pandan and sa Catanduanes. Yes po. Alberto and si Jessica. Si Jessica po, yung ang aking mama. Mama mo, no. Hello, mama. Si Ma'am Jessica Alberto. Baka nakaantabay ngayon, pakibatiin mo. Hello, mama, pag nakikinig ka. Nandito ako. Alright. So, ilang beses ka na nakarating sa Catanduanes, Ma'am Actually Jasmine? po, first time ko po dito po. Uh-huh. And may napuntahan na rin po kami kahapon sa may Baras po. Ang ganda dito. Aba, Ang ganda ng beach po dito nung napuntahan po namin sa may Puraran. actually, yun ang tanong ko, tanong ko diretso eh. How would you find Catanduanes? Maganda. Maganda. Isa pa lang po yung napuntahan ko pero ang ganda. Ang ganda ng beach, ang ganda ng rock formation sa may Puraran. Yeah, marami mga dinedevelop dito na mga tourist spots na talagang kinagigiliwan because we have now the Facebook kaya medyo madali nang na-access kaya siguro in the coming days pabalik-balikan yan sa Catanduanes. Alright, ibig sabihin kasi malapit na yung election eh. Ibig sabihin nag-ano ba kayo ng campaign sa kanya? May grupo ba kayo na naunguna para pangunahan yung campaign group nyo sa Catanduanes and support kay Sir Maki? I believe po meron naman pong
meron naman pong mga grupo na tumutulong po kay Papa, kay General Maki po, for his campaign. Right. Kasi actually extension ito ng kanyang ng kanyang service in the government after sa pagiging army, and this time naging ambassador, and ngayon extension yung kanyang mga doon sa kanyang actually doon sa debate sa forum sa Catanduanes State University, sinabi niya doon na yung kanyang karanasan and of course yung kanyang at least yung mga naging accomplishment niya pwedeng ma-impart sa Catanduanes. Na isa nga yung sinabi niya na maging first class province ang Catanduanes. Yan ang kanyang pangarap. Sige, ano ba mga sinabi sa iyo ni General Maki na pwede mong i-impart sa mga taga-subaybay? Ano ba, si Papa kasi kapag nakakausap po namin siya, mahilig siya magkwento. Magkwento po tungkol sa mga naging karanasan niya nung nasa sundalo po siya. Tapos, pag magkasama kami ni Papa, very quiet po talaga siya eh. Very quiet po talaga siya, very reserved. And, yun parang sa mga nakakilala po sa kanya, yun yung very quiet very quiet talaga yung Papa mo, ganun. Pero kahit po tahimik siya, pag nakausap niya talaga siya, medyo joker. Joker po. We expect. May tanong siguro si Sir Buddy. Go ahead. Okay, Gentleman from Pandan. Okay. Buddy Sorena Sabowski. Merong iminigay sa akin na impormasyon na galing pala ang pamilya nyo, si Sir Maki, sa mga tao na nagkapot mang kang Rinda kang Pandan. He was the former... Sir Buddy, mag-Tagalog lang kasi Tagalog ang kausap natin He was the former mayor of Pandan in the name of Felipe Sabignano. So, hindi nakapagtataka na si Maki ay mag-run for governor kasi meron palang lahi sila na talagang pang leadership ang dating. So, usually ang impression ng mga tao, if the father is a military man, he must be a disciplinarian. Anong klase po, ma'am, na pagiging disciplinarian si father mo? Although sabi mo tahimik at mabait, something like that, sir, ma'am? Natanong na rin po sa akin yan yung ng mga kaibigan ko po. So, parang ina-assume po nila na kapag sundalo yung tatay mo, strict, very disciplined. Correct. Yes, sa amin po, very maluwag. Hindi siya sobrang strict na yung kakatakutan mo, hindi po. Opposite po siya sa inaakala ng mga tao na very disciplinarian. Siyempre po, kinakausap niya kami kapag meron kaming pagkakamali. Tinatama niya kami in a way na hindi kami magtatanim ng sama ng loob sa kanya or magagalit sa kanya po. Hindi siya naglalabas ng Armalite para takutin ka? Parang di ba, yun kasi, yun ang impression natin. Pero, kumbaga, iba yung klaseng pagdisiplina. Na hindi pinapakita sa tapang, kundi in a manner na humanly act sa mga anak. Alright, Gold Sir Buddy, baka may mga... Isa pa, ikaw ay isang membro ng kabataan pa. Meron ba kayong ino-organize na organisasyon, lalo na itong mga kabataan, para ma-addressan ninyo itong boses nila? So during yung campaign ninyo, matagal-tagal pa rin, ay ma-addressan ninyo ang pangangailangan ng mga kabataan, ma'am? Meron ba kayong ino-organisa ng mga kabataan members para at least yung remember marami ang population ng mga kabataan so yes far. Meron naman po. Pwede mag-spearhead si Ma'am Jasmine dyan para yes. at least may paabot din kay Sir Maki yung mga nasa sa loob ng mga kabataan. Mga kabataan, yes. Na pwedeng maging platform. Alright. Sige. Siguro makausap din natin si Sir Alberto Rente. Sir Buddy, baka pwede makausap din natin. Tell something about General Maki. Hindi nakita si Sir. Majag nag-aabitabi sa... Ating mo na okay, hanap ako ng
para wala yata ako sa framing sa sa screen. Hanap ako ng angle. Yeah, para lumabas ka dyan sa ano. Yeah. Sige, go ahead lang. Okay, Diyos may nabanggi sa mga Katanduanes for a few people, siguro may bid ako that time na panahon ni dating Vice Governor Bong Teves kasi I used to work for him and of course organize groups for him even up to this point in time. Actually, I've known the General barely last year. Tapos nag-visit siya, tapos andun ako sa isang pamangkin niya na pinsan ko din. I didn't realize na Alberto din ang tinatambayan ko na lola ko rin nung mga atutubo, yung si Lola Maming. Then, nakita kami doon, tapos pinakilala ako nung apo ni Lola Maming sa kanya, and I didn't know na pagpinsan pala kami. And si General Maki is a very soft-hearted, soft-spoken talagang tao, very gentle, and yung tipong very accommodating pag may kailangan, open up lang, say it up, parang yung no holds barred na tao si General Macairog. So then until such time na ako pa naman ang belief ko pa naman pag pamilya pag pamilya suportahan ang kapamilya. So in the first place, sino ba mag-aalaga o magmamahal sa kamag-anak except family, pinaka basic. And I was so happy na interview nga nyo ngayon si Jessica, as Jasmine, na by blood, actually pamangkin ko siya. And good thing kasi naitatanong nyo lagi ang important sa akin yung family values. Sino ba si General Macairog Alberto as a family man? Kasi yun ang importante. Dapat unahin mo muna yung pamilya mo bago ibang tao. So yun nakita ko sa kanya na talaga napaka-importante sa kanya yung family niya. So kahit si Kuya Boyet, yung kapatid niya, kasapin ko man si Kuya Boyet mo baka may idea siyang iba. So yung ganun, very open siya sa suggestion ng mga family. Yeah. So, yun ang pakakilala ko kay General Maki. General Maki. And sa kanyang mga platform this time, di ba, nakalagay dito yung tungkol sa produksyon, trabaho, and makusog na ekonomiya, and asinsadong Catanduanes First Class Province. Ito yung sinabi niya doon sa ginawang forum na para tumaas yung income and of course, syempre maka-deliver ng mga basic services kung first class province. Siyempre. Pag may pondo, may asenso. Diba? And kasama pa dito yung produksyon, trabaho, ekonomiya, asenso, makusog na komunidad. And based sa education, modernong eskwelahan para sa modernong panahon, suporta sa mga maestra, sinusudyante, also health services, dagdagan ng mga modernong pagamutan at dekalidad na serbisyo para sa tao. Then infrastructure, no? Maka-establishar ng mga storm resilient evacuation centers. Importante po yan. Importante yan dito sa Catanduanes. Napaka-importante kasi regular ang hambalo sa atin ng bagyo eh. Actually dito minamanufacture ang bagyo sa Catanduanes eh. Baka in the coming days, coming years, makaranas si Ma'am Jasmine dito ng bagyo sa Catanduanes. Na lumilipad na may kasamang Petromax ang atop. Saka yung hangin na may kasamang palakol. May kasamang lindol, halos lindol na hangin. Lindol. Alright, sige. Ano yung kanyang sabi niya, Catanduanes as first class province, sir. Ayan, sa baba. Yung ambisyon ni General Macairog Alberto na ang Catanduanes makasabay sa mga first class na komunidad. Siyempre, pag first class man ang era mo. So, may pondo ka magagamit para sa mga programs mo. Para sa education, sa health and infrastructure, sa environment. Pero papag-usapan natin yan. Before that, pakinggan muna yung kanyang jingle, sir. No? Okay. Para mapakinggan natin yung... Actually, nandito yan sa kanyang jingle yung kanyang platform. Magbalik tayo sa Palatuntunan. Pakinggan po natin yung kanyang jingle. Macairog, Maki Alberto, kumakatok sa inyong puso, maglilingkod sa inyo at sa bawat Catandueños. Macairog, Maki Alberto, numero 1 sa balota nyo. Macairog, Maki Alberto, handa siyang maglingkod
sa inyo. Tayo na at iboto na, Maki Alberto, sama-samang asenso. Sararo, sarabay na, katabang sa ating pag-asenso. Maki, Maki for Governor. Maki, Maki, numero 1. Higikanan nin kabuhayan, produksyon, trabaho, ekonomiyang nasensado, matibay na infrastruktura, makusog na kapalibutan, gabos protektado, laban sa bagyo, abot kayang gamot, pagamutan, dekalidad na edukasyon, makusog na komunidad, Catanduanes na sensado, marhay ang gobyerno. General Makairo, Maki Alberto. Maki ang aming sigaw, Maki! lalawigan ikaw ang sigaw. Maki! Ang pag-asa namin ay ikaw. Maki! Lumakad ka, kami sasama. Tayo na at iboto na, Maki Alberto, sama-samang asenso. Sararo, sarabay na, katabang sa ating pag-asenso. Maki, Maki for Governor. Maki, Maki, numero 1. Gobyernong Marhay, asensadong Catanduanes, Sararo, sarabay, katabang sa pag-asenso. General Makairog, Maki Alberto for Governor. Maki Alberto. Maki, Maki for Governor. Alright, sige, balikan natin si Ma'am Jasmine. Dito po sa mga plataforma ng kanyang father na si General Maki. Sige po ma'am, ano po ito yung sinasabi na gusto niya maging first class province ang Catanduanes? Sige, go ahead po. Yun. Ayun po. Isa po sa ambition po ni General Makairog Alberto ang maging first class ang Catanduanes. Meaning gusto din po niya sana na mas maging progressive po yung Catanduanes tulad ng ibang rehiyon po na near Catanduanes at makasabay din po yung Catanduanes sa progress na natatamo po ngayon ng ibang mga rehiyon po. Mm-hmm. Yeah. Alright. Ano mga mechanism? Anyway, in the coming days, makausap din natin bukas pa makausap natin. Ayun live, kasi gusto lang natin makilala sa magitan ng kanyang anak. Ito pong si General Maki, pero actually makausap natin bukas si General Maki. So, yun, maganda ito yung sinasabi, maging first class ang province, and this time, second class yata ang province, Sir Buddy. Second class na ngayon ang From third Catanduanes. from third to from second. third naging second class na. So yung PBMs from 4 per district ay naging ang 5 per district. East 5 na, West District 5 provincial board members na because of yung reclassification from third class to second class. Okay, importante Ma'am Hasmin itong ayon sa father mo, itong sa kanyang plataforma, itong palalakasin daw ang turismo ng Catanduanes. Nakapag 360 na po kayo sa Catanduanes, hindi pa? Nakapag 360 na kayo? Yung nakapaglibot na kayo? Kahapon pa lang po sa may Puraran, sa may Baras pa lang po ako. So, nakita nyo yung mga tourist spots doon, mga turismo, mga party doon. Do you have an idea para maikuhan kay father mo o para lalong mapalakas ang turismo ng Catanduanes, Ma'am Jasmine? Kung meron ho akong mga idea para maibigay kay father mo. Recommendation, yes. Kahapon po nung nasa Baras kami sa Pururan, nalaman ko po na famous po siya na surfing yes, Pururan na surfing surfing the place dito Surfing sa site. Catanduanes. Yung Puraran Beach, apo. Puraran, okay. Ngayon po very common na po. I mean very kinikilala na po yung pagsusurf sa mga tao.
interested na po sila sa pagsa-surfing, sa pagsi-swim, sa pagsa-surfing. So, pwede pong i-promote yung Puraran po bilang isang pwedeng maging surf capital. Opo. Pwede po siyang mahintulad sa La Union, sa Siargao na sikat po ngayon para sa mga surfers. And kahapon po nakita ko po na magaganda yung waves sa Pururan. So, Puraran. Puraran. Pwede po siyang gawing surfing destinations po. Destination ng mga hindi lang taga Catanduanes kundi po yung mga taga ibang bansa. Ibang bansa, ibang taga parte ng Pilipinas. Actually, yung LGU Baras, nagkakandak na rin sila ng mga surfing and we hope na in due time mas madagdagan pa yung... yes po. Meron din po kahapon meron pong mga instructors po doon na pwedeng magturo. Apo. Alright. Sige, ano pa itong mga mechanism na binanggit ni General Maki dito sa first class province? Pwede ko pong basahin sige po. Naan kada barangay, asin munisipyo, maging parte kan Malinas, asin malinaw na pagpapatupad nin mga ini-implementar na proyekto. Galing ka pala mag-Bicol Kala ko hindi ka marunong mag-Bicol Siyempre, binabasa. Sige, go ahead. Meron pa po, naan mga parahagot, para oma, para tanom, asin para sira, suportado nin gobyerno. Naan kabataan maging katuwang sa pagpapauswag ng ekonomiya sa paagi nin youth entrepreneurship programs. Naan mga empleyado sa publiko man o pribado ikan sapat nakita sa indang trabaho. Naan Catanduanes ikan gobyernong mawat an maging asensado an sa inyang nasasakupan. Very good, no? So, Bicol, marunong pala mag-Bicol si Ma'am Jasmine. Anyway, maganda ito na Bicol para naintindihan ng tao. Magdodouble tayo ng kapag-aral ng Bicol Catanduanes With your indulgence, ma'am, nagka-klase ka pa ngayon o tapos ka na po? Graduate na po ako. Graduate ka na. Currently po, meron po akong small business po sa amin. Ano yung graduate natin? Anong kurso po? Ako po ay graduate ng kursong Diplomatic and Consular Affairs po sa De La Salle College of St. Benil. Incoming ambassador. Para yatang susundan mo yung yapak ni father niya. Ambassador. Actually po, nakasama ko po siya sa nakasama po ko sa kanya sa Israel po. So, medyo naging aware din po ako sa mga naging work niya po doon somehow. Yes, sige daw. Pagkikwentuhan kami, little detail doon sa pagiging ambassador. Ano yung mga usually ginagawa ng isang ambassador and as a daughter, ano yung mga participation mo doon sa kanyang mission? Okay po, ako po, sumasama po ko sa tatay ko po kapag may mga meeting siya doon. Isa po sa mga naalala ko noon na parang napatupad niya po na bilateral agreements po na merong around 1,000 plus na OFW na magiging hotel workers po sila. Hotel workers po. May napatupad po siya doon na agreement, if I'm right, na marami din pong nagbenepisyo na mga Pilipino kasi po nagkaroon po sila ng work. Meron din po doon na mga Filipino technicians na naging part po ng Israel companies po na naging engineers din po sila ng mga kumpanya po na yun. Isa lang po yan sa mga naalala ko. If I'm right, may napatupad din po siya na sister parang partnership po with a city in Israel. Parang and sisterhood. City po. Sisterhood. And meron din po nung may nasamahan ko din po siya nung parang may meeting po ng
Israeli agricultural companies. Mhm. And bumisita po yung mga taga DOST, if I'm right, and nagkaroon po sila ng partnership in terms of agricultural po. I think dairy farming po yun. Apo. So, ibig sabihin, yung nakumuha ka ng diplomatic course, ano yun, pinangarap mo talagang parang pinaplano mo in due time, pwede maging yes. ambassador ka, representative ng Pilipinas sa ibang bansa. Actually, hindi po. Paano yan? Totoo lang. Plinano mo ba yun? Parang, na-encourage ka lang ng kaibigan mo? Nakita ko lang po kasi siya and yung programs po, and parang very interesting siya, very different sa mga narinig ko na kurso. So parang nung nakita ko, why not? Parang let's try this, something different, and maganda naman po siya na program. Kasi, pero ang unang tumupad ng pangarap mo ay si father mo. Opo. Naunahan ako. Naunahan siya. Pero in due time, nakikita ko sa iyo na Kaya magiging siguro, ganun din yun. in-encourage siya na mag-enroll sa naturang kurso na tutugma sa kung sakali later on. Ganun siguro Yun. Opo. Right. So at least nakita mo doon kasi nakasama ka rin eh. During the time, nagkaklase ka na ba doon o tapos ka na? Patapos na po ako noon ng school ko po. Okay, sa Israel, nagkaroon ba kayo ng opportunity para makita nyo personally si Prime Minister Netanyahu, ma'am? Ako po, hindi po. Pero, Okay. diba po? Opo. Alright. Siguro, tanungin natin sa side ng isang kabataan kasi although first time ka nakarating sa Catanduanes, pero still may wide din yung kanyang yung assumption mo and perception kung paano mapapaunlad ang isang lugar, no? Kaya sa Catanduanes, ang roots mo galing dito mismo. So, ano sa nakita mo na parang pwede mong isuggest in due time sa father mo in case piliin ng mga Katandungenyo na maging gobernador ng Catanduanes? Okay po. Maliban po sa tourism kasi maganda talaga yung Catanduanes eh. So I think very patok po talaga yung turismo na para makatulong sa pagpapaunlad po ng ekonomiya ng isang lugar. Pwede po akong mag-suggest sa kanya bilang kabataan, bilang anak din na on how he can promote po tong Catanduanes as a tourism spot. Kasi bilang isa din po bilang ako po mahilig talaga akong mamasyal. Kumala, one of my hobbies ay nature tripping. So nakikita ko po na sobrang ganda ng potential ng Catanduanes. Opo. And siguro another is kasi isa din po sa plataforma. Balikan ko po ma'am. Ano po yung mai-compare mo na lugar na potential kasi ang Catanduanes laging inihambing sa Batanes, di ba? Yes. Opo, sa Burong Point po ba yun if I'm yung correct Binurong. po? Binurong. Binurong Sorry. Point. Sa Baras pa rin. So ano yung nakita mo na parang comparison with the other provinces na pwedeng ma-adapt din ng Catanduanes para maging ganon, no, sa isang lugar? Kasi Las Cuatsera ka pala eh. So marami ka nang napuntahan. Siyempre, actually maganda yung lakbay aral ang tawag doon eh. Yung pag Las Cuatsera mo sa ibang lugar. Pumunta ka sa ibang lugar pero hindi lang yung parang a mere leisure, kundi nakikita mo yung mga potential na mga ideas na pwede may apply. Lalo na, halimbawa, yung father mo, maging gobernador. So, syempre, isa yun sa possible na may introduce mo na kakaiba pero pwede pang ma-upgrade based doon sa nakikita mo, no? Alright. Sige, ano pa mga other possible na pwedeng mong mai-impart sa Catanduanes? Ang pag-support po sa mga local businesses. Yun. Malaking tulong po talaga yun sa pag-unlad ng isang syudad na tinatangkilik po natin yung mga sarili nating atin. Yes, kasi sa Catanduanes, yung very popular dito na product, yung abaca. No? So kaya lang, ang problema dito kasi wala tayong manufacturing company or kasi karamihan ng mga byproducts of abaca and the lasa galing pa sa mainland Bicol. So, ang tinutulungan natin yan, yung mga yung businessmen from other provinces not within Catanduanes. Kasi nagiging ano lang tayo, consumer. Sir, sige.
Sige ma'am, any additional? Ano pa? May dagdag mo ma'am Jasmine? Siguro din po sa education. Aha. Apo, pagsuporta po sa kabataan o sa mga taong nais pang mag-aral. Yun po, very important po kasi talaga yung education na if you are educated, ang dami mong pwedeng magawa sa napag-aralan mo. Opo. Yes. And siguro isa din po is parang centers for skills training para ma-develop po yung skills ng iba't ibang skills ng mga tao po. Opo. Through connections sa TESDA kasi sila yung yes mga po. expert Opo. na nagpapatraining and may pondo siguro na pwedeng maalat mapunduhan Opo. doon mismo sa mga beneficiaries. Opo. Maganda rin po talaga kasing meron kang new skills na na-adapt po at natututunan kasi nakakatulong din po sa iyo yun very much sa sa pagtatrabaho, 'di ba? Parang bilang tao din po na parang isang parang magandang achievement din na kaya ko palang magmekaniko, kaya ko palang magtahi, kaya ko pala na natututunan po yung mga ganung bagay sa mga skills training centers po. So napapayaman yung kanilang kaalaman. Opo, No? yun po. Alright, sige. Anything more? Baka may dadagdag ka pa? Ito sa environment, ang sabi niya, magkakakuha ng stricto sa mining laws na actually ang katanduan is including ang church ay anti-mining So ayaw ng mining sa katanduan is. So kung sakali, sabi ni Maki running for governor, ay talagang magkukuha siya na stricto sa mining laws. And of course, itong mangrove restoration and conservation, coral reef protection, and reforestation and vegetation. So, paano niya ito magagawa kung sakali sa tingin mo? Ano maisasuggest mo kay father mo who is running for governor para itong environmental concerns ay ma-addressan, lalo na itong sa mining laws na strictly daw ikukuha niya May mga policies po siya policy, na okay. may sasuggest and coordination din po sa mga local communities, sa LGUs kung na para ma-prevent yung overmining, yung and that ma-prevent yung mga bagay na ikakasira at ikakagulo ng ating kalikasan po. Okay, in terms of peace and order, kasi retired ko sa military commanding general, meron ba siyang, sa tingin mo, meron ba siyang concern tungkol sa peace and order o security ng Catanduanes, although assuming na sa ngayon, relatively speaking, parang NPA free na ang Catanduanes, something like that? Opo. I believe po na meron po siya, isa din sa mga priority niya rin na magkaroon tayo ng peaceful na komunidad and safe na yung mga tao pwede silang lumabas na kahit anong oras without being worried na baka may mangyaring hindi maganda sa kanila. And syempre, kung i-relate ko siya sa pagiging anak, ganun po kasi si Papa. He always tries his best to give us protection. Ganun po. So, kapag naging governor siya, I believe na yung protection na binibigay niya sa aming mga anak niya, sa kanyang pamilya, may extend niya po yun sa buong Catanduanes. Alright. Sige. And additional, si Sir Rom, baka may mga additional ka pa. Sir Romy. Alberto, ikaw ba yung isa sa mga campaign managers? Hindi naman. Actually, nag-volunteer akong tumulong kasi unang-una, yung paniniwala ko sa politiko ay dapat unang-una pragmatic siyang leader. And at the same time, may integrity. Hindi pong, alam mong kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan. Yes po. Yung style na pinatataosan ng importansya sa practicality. Kung ano ang practical, duman siya. Tapos saro pa dyan, so itong flexible siya. Kung ano ang adaptable, flexible na solution, iyon ang gibuhon. And of course, nagtataosan ng atensyon sa mga solusyon baga.
sa Solution problema. driven. Solution driven na through pagko-compromise sa paghahanap ng solusyon. Nakafocus siya sa solusyon na inadalan talaga, bakong bara-bara. So these are the things na nahiling ko kay Kuya Maki. Kasi pragmatic leader, may integrity, and of course, God-fearing. And para simba ka, nahilig ko pero masimba. Diba? Importante yung God-fearing. Kasi pag God-fearing ka, lahat ng bagay na mali, hindi mo maisip gawin. Tapos pag pragmatic ka, may solusyon ka. Adaptable ka, flexible ka. Ano ba ang dapat na solusyon? So, hindi kung kahit gusto mo, pag hindi naman adaptable, ba't mo gagawin, di ba? So, ito ko nakita yung pragmatic na pagkatao kay Kuya Maki. Yes. And besides, militar. Alam mo, disiplinado, di ba? Yun ang importante. Basic. May disiplina, may integrity, and at the same time, pragmatic na leader. Kaya, di man kaipuhan na agdahon pa ako, and besides, kapamilya ako, Alberto din ako. So, nag-volunteer na ako na matabang ako sa iya. Ayun. Kasi si Sir Romy, marami din na mga leaders na nasamahan ito sa mga munisipyo na kumbaga well-equipped na siya ng mga experiences and data and real scenario situations sa mga munisipyo na makatulong ng mga possible suggestion, Sir Romy. And besides, very open si General General Makairog Alberto sa volunteerism. So importante sa bakulang leader ang may volunteerism na ugali, kundi pati dapat tao. Yung tipong tutulong ka dahil kahit walang bayad. Tutulong ka nang walang iniisip na kapalit. Volunteerism. Ayun, yun ang isa sa kanyang pinapaniwalaan na ano. Pero concern lang ko doon sa pangalan ni General Maki, Ma'am Jasmine. Na-research mo ba kung bakit pinangalan sa kanya yung Makairog? Kasi ibang pangalan eh. Mapagmahal. sa pangalan ba sana, no? Mapagmahal na eh. If I remember it, yung kapatid niya si Kuya Boyet is Magtanggol. Magtanggol. Si tita mo, sino yun? May Dalisay, Marikit. Si Dalisay, si Tita Marikit. Ningning. Ate Marikit. Parang mga batang Quiapo character siya. Pinanak mo mga early 60s, di ba? 60s, si Makairog, si Magtanggol, si Marikit. Very Filipino. Very Filipino. Very Filipino and patriotic, di ba? Yes. Yung mga pangalan yan, mga mababasa mo sa mga telenovela, yung mga comics, and yung mga babasahin, ano? Parang values kasi Parang values liwayway. driven. Values driven yung pangapangalan. Ibig sabihin, sa pagkatao pala ni General Makairog, alam mo lang ano siya, may values siyang binibitbit na binigay niya sa mga anak niya para yung values ng pagiging magtanggol ta kapag tanggol. Kasi magtanggol si Kuya Boyet. Tapos si Marikit ba yung Marikit kasi maganda ka. So nag-appreciate siya ng beauty. Inside beauty. Tapos si Jasmine. Ay, Jasmine. Flower yan eh. Flower yan eh. Laging may kahulugan, ano? Yung pangalan, merong value, merong May human values. May sense. May sense. Kasi Jasmine, bulaklak yan eh. Alright. Isang mabangong bulaklak. Yeah. Alright, unless may mga nice pa kayong ibahagi na hindi naman na natanong, Ma'am Jasmine and Sir Romy, go ahead. Okay, bago we welcome Jasmine, bukas po abangan nyo kami. The same station, the same time, Radio Periodico TV, 87.9 sa radyo. Tapos pwede naman dito sa live. Abangan nyo rin sa live na andito rin bukas si General Maki. General Maki. Ayun. And of course, siguro yung kanyang kasama din na katandem sa governorship. Kasama si Opo, Sir taga-norte din siya. Si Congressional Mr. Cedric Sanchez. Very good, no? Tapos po, So magkatandem ba sila? Ang dalawa? Opo, lagi sila magkasama. Sila tandem. Lagi lang po magkasama. Sparring partner. Para sa independent, nagsama na lang, di ba? Pero mga newcomer no, sa Catanduanes, kumbaga may ibang mukha na nag-introduce. Iba naman. Apo. So, kumbaga ito'y kakaiba sa Catanduanes kasi at least may mga other choices na ang Catanduanes. Sabi nga po, bago man sa politiko, hindi naman po bago sa serbisyo. Opo. Yes. And, yes, go ahead, Ma'am. Almost 40 years na serving the people. So, sa akin po, very qualified. Very credible.
Actually, kaya gusto natin makilala pa sila. Kaya binibigyan natin ng programa, ang radyo periodiko para doon sa ating mga kandidato para mas lalong maging malalim yung kanilang pagkilala sa mga kandidato. Kasi kumbaga kung hindi maibibigay yung mga data, syempre magtsatsyamba na lang yung mga... Sino ba to? Oo. Kampayan mo. Magtsatsyamba na lang yung mga butante. Sino naman yan? Oo. At least bukas abangan nyo para makilala nyo at kung sino si Governor Maki. Yeah. And bukas magla-live kami dito sa same station. Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo itanong sa comment section para sa masagot namin bukas din Yes. sa programang ito. Mismo doon sa programa. Opo. Okay. And Alright. of course, hihilingin namin na kung pwede, i-share nyo rin. Tapos makakaroon kami ng parang token sa mga magsishare. May merong, mamigay kami ng load, mamigay kami ng grocery, mamigay din kami ng 5 kilo sack of rice para sa magsishare. Kasi i-raffle natin kung sino-sino sa mga nag-share ang mananalo ng aming token of appreciation bilang tulong nyo na po kay Governor Maki Alberto. Sige ma'am, baka may Parting words. parting words si Ma'am Jasmine. Siya po ang ikalawang anak ni General Maki. Go ahead po, Ma'am Jasmine. Sir, pwede po ba akong bumate? Ayun, sa mga kamag-anak namin dito? Dapat batiin mo yung mga... Gusto ko po sanang batiin yung mga Sanchez, Fernandez, Arcilla, Sabiniano, Santelices, Aisorena, Caballero, Tutubo, Rodriguez, Celestino, Del Valle, Del Barrio, Gonzales, De La Rosa, Bernardino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gonzales. Sir Ferds. Gonzales. Kamag-anak ng misis mo. Si, Gonzales. Gonzales, Genealogy. Alright. Sige, maraming salamat, Ma'am Jasmine. Baka may parting words ka po this time. Go ahead. Okay. Gusto ko lang pong batiin si Papa ng good luck. Yes. Good luck, Papa. I believe in you. I believe in your capabilities and your competencies. And naniniwala din ako sa puso mo na gustong tumulong sa mga taong nangangailangan kasi na-witness ko na rin kung paano ko nakatulong sa ibang mga tao na nangangailangan at nakatulong ka lang hindi sa aming mga anak kundi sa mga taong naniniwala sa'yo. At ayun po. Yeah, very good. Very emotional. Parang nakita ko, tumutulo na yung luha ni Ma'am Jasmine Pero actually, maganda yun na supported ng family, ang isang journey ng isang magulang kasi parang magaan sa pakiramdam. Yung parang walang baggage na iniinda ka. Kasi ibig sabihin, malibyayo yung magiging galaw kasi suportado ng family. Alright, sige Sir Rome. Okay, muli nanawagan ako sa mga taga-Catanduanes, higit sa mga taga-Pandan na suportahan nyo naman si Kuya Maki Sabiniano. Kasi naniniwala ako, tulad ni Jasmine, naniniwala ako sa kanyang kakayahan bilang leader. Yung tipong taong alam mong hindi ka ibibenta, hindi ka lolokohin. At alam mong kahit anong mangyari, andyan siya. Sa yung taong kasama mo talaga. Lahat ng lakad mo, lahat ng pangangailangan mo, andyan siya. Hindi man pinansyal, moral, at lahat ng suporta kaya niyang ibibigay noon ni General Macairog. Yes. Kasi yung pagkakilala ko sa kanya bilang, kahit sabihin pa natin pinsan ko siya, although, pero nakikita ko kasi sa kanya yung mga qualities na hinahanap ko sa isang leader. Alright. Sige. Sir Buddy, baka may... magbabalik kami ni Sir Buddy sa programa para sa ating last portion. Makalipas lang po ilang mga patalastas. So, huwag po kayong lulubay. Hindi po